Sir Purisima, Commissioner Rufi Biason, Deputy Commissioners, officials and employees of the Bureau of Customs, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Tatapatin ko po kayo lahat. Ito pong talumpati natin, may partihong hinanda na matagal na, pero hindi ako nakontento. Pinabago ko mga 30 minutes ago habang nando kami sa pagta-turnover ng mga dividendo ng ating GOCCs sa National Treasurer. Ganda po na nakita ko si Rufi Biason na kompleto pa ang buhok at hindi masyado namumuti. Lalo na si Danny Lim, nakakangiti rin ng pakonti-konti at kompleto pa rin ho ang buhok. Talaga naman po itong tinalaga nating dalawang to na inaasahan nating ayusin ang customs ay mukhang nangingibabaw sa mga paghamon na napunta sa kanilang kaharapan. Hingi na ako ng paumanhin sa mga medyo magtatampo sa akin mga sasabihin, sa mga may kakilala po sa akin, alam po nila, hindi ko po uso o hindi uso sa akin ang pambobola. Sasayangin ko oras nyo, kung magbobolahan lang tayo dito, buti ho yata may silbi ang pagdalaw ko dito. Papasok kanina sa gate, naalala ko po na huling beses ko pumunta dito sa customs area, ang Pangulo po natin, nanay ko po. Ganong katagal na po. At aminin ko rin sa inyo, yung pagtalaga ng Customs Commissioner mula nung unang aking itinalaga hanggang sa pangalawa na aking itinalaga, ay isa sa pinakamahirap na pwestong punuin. Siguro, hindi niyo ako masisisi. Pag naisip natin customs, ano ba ang papasok sa ating palaisipan? Meron mga iba nagpapalusot. Isang maleta ng iPad, siguro konti lang ang diferensya nun. Napunta tayo sa Mindanao, sa Cagayan, meron nagpasok na kaliwat kanang motor, parang pwede ka umorder pa ng maski anong armas na gusto mo, mahirap sa Amerika, madali makuha sa Pilipinas. Hindi pa nakontento na pinapabayaan, papasukin ang mga armas na nagbibigay panganib sa ating mga kababayan, meron po kayo isang kasamahan. Nakahabla ngayon sa Amerika dahil nagluwal mula sa Pilipinas, nagdala sa Amerika ng mga armas, katulad po ng rocket-propelled grenade at saka mortar. Pag-isipan po natin ang droga. Kamakailan po nag-report ang PDEA, may pinasok, mga gamot po na kino-convert, kinukuha yung pseudoephedrine para gawing shabu. Yung quantities na pinag-uusapan po, problema nila yung basura ng mga wrapper nito mga gamot na to. Nasa Pilipinas na po. Paano nakarating dito yan? Tinataya po sa oil. Ang nawawala natin sa pagkolekta ng VAT dahil sa oil smuggling, 40 billion pesos. Estimate lang ho yan. Okay. Ano ho ba yung 40 billion pesos? Sa mga 3 linggo na lang po matatapos. Matatapos na yung ika-21,800 bahay na pinatayo natin para sa kawanin ng AFP at ng PNP. 21,800 houses. Magkano cost? 4 billion pesos. Yung 40 billion na nawala dahil lang sa oil o yung VAT dahil sa oil na pinabayang smuggle, 10 ulit ng pabahay na yun. Ano ba yung 10 ulit? Di 200, tama ba math ko? 218,000 houses o low-cost houses. Okay. Ano yung 218,000 houses? Pwede ho halos kalahati ng problema natin sa informal settlers. Naibigyan na natin ang bahay. Sa oil pa lang po yun. Meron pang bigas na pinag-uusapan. Alam mo nyo, siguro mga 2 weeks ago, merong isang post office sa pinuntahan ng isang kakilala natin. Pinapunta yung kasambahay para i-retrieve yung package na dinaan sa post office para sa kanya. Ang bukang bibig raw po nung kanya nakausap dun. Wala ba tayong pamirienda dito? Meron pang price. Ang pamirienda, 2,500. Sinagot ng kasambahay, wala naman hong binili sa akin yung amo ko. Kunin lang to. So, pinaghintay ho siya mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon bago nakuha yung kanyang pakete. Gano'ng kalaki naman po ang dadaan sa post office na pakete. At hindi naman ho siguro pinagbabawal na item yan. Okay. Dagdagan ko pa po. Meron hong isang tao nagmamalaki pa. Pinagmamalaki niya yung milyon-milyong pisong halaga ng kanyang relo. At itinanong ng kanyang kausap, napakayaman mo pala. Ano ba hanap buhay mo? Pinagmalaki niya ako, isa sa pinakamalaking rice and sugar smuggler sa bansang to. Yang relong yan, iisa lang yan sa 5 sa buong mundo. Ngayon, yung kayo naman ho siguro palagay ko inarinig niyo ilang beses sa paghihikayat ko na tumahak tayo sa tuwid na landas, di po ba? At bawat marinig po natin ito,
parang sinasampal ang mukha ko. At kaya ko naman siguro magpasampal ng mukha kung para sa bayan. Pero ang hindi ko pwede matanggap, sasampalin ang kailangan ng sambayanan, yuyurakan ng mga taong nagbigay sa atin ng pagkakataong maglingkod sa kanila. Hindi po pwede yan. At mantakin po nyo, marami tayong mga prioridad na inasikaso, pwede ko na pansinin ang mga nagpapapansin. Ngayon po, meron tayong empleyado kamakailan, di ba? Nagmaneho na ng Porsche, kano raw ang sweldo, no? Na ang may gana pang manuntok ng kababayan natin at hindi pa nakontento, pinutukan pa. Tatak na mentalidad na parang talagang angat siya sa lahat, di ba? Mga kasama, ulitin ko lang ho. Yung pagkakataon natin para maisaayos ang problema ng mga kababayan natin, tulad doon sa oil na lang, no? Kalahatin halos ng informal sector problem, matatapos natin. Kung ginawa lang natin yung tama, sayang na pagkakataon. Tuloy ang paghihirap ng mga kababayan natin, hindi bababa sa 120,000 na pamilya naninirahan sa danger areas. At para makapagyabang, kung sino man dyan, sa tutulan po, matagal ko nang pinag-aaralan to at marami na ho tayong mga solusyon na katalaga. Okay. Dalawa ho ipapangako ko sa inyo. Sa mga susunod, no, sa ating tuwid na landas, alam ko naman po, meron kayong karampatang kakulangan sa tatawagin natin benepisyo. Panahon po ng nanay ko may nagkukwento sa akin. Pag nagpalusot ka raw na smuggler, meron kang 10%. Pag hinuli mo, meron kang 20%. Tinanong ko, bakit ka papasok sa illegal sa 10? Kung kikita ka na legal na 20. Ang sagot ka sa akin nung panahon na yon, kasi makukuha mo yung 20 pag nag-retire ka na. Yung 10 raw ho, kaliwaan. At tama naman po sigurong incentive na walang silbi. Wala talagang kwentang incentive. Meron hong pinatinatapos na plano, kasama po Secretary Purisima, Secretary Butchabad, meron po tayong productivity incentive bonus na gagawin ng formal na sistema. Kung saan, pag meron kayong itinulong at inambag sa ikauhusay ng gobyerno, sa bawat ahensya at tanggapan ng ating po gobyerno, may kaukulan bonus points. Dagdag po sa inyong sahod. Ngayon, hindi ko na muna babanggitin sa inyo kung gaano kalaki yung bonus na to. Pero gawin niyo yung tama, gagantimpalaan kayo ng ating pong Estado. Dito ko lang po, nakakagimbal po kasi yung konsensya. Magpalusot ka na ilang iPad, baka namang anong kasalanan masyado yun, di ba? Pero pag dumating na ho tayo, droga, wala ka nakita, wala ka narinig, wala ka sasabihin. Magpapapasok ka ng armas sa Pilipinas na hindi na po pa isa-isang baril. Pinag-uusapan na po, mortar, rocket-propelled grenades. Sobra-sobra pa yata na ipapasok, iluluwal pa natin sa ibang bansa. Ba? Sana ho kaya ang hantungan ito? At ako po, sa dulo, ako po na Chief Executive ng bansang to, kasalanan ko bawat dagdag na panganib sa ating mga kababayan. Kasalanan ko pag tayo po nagdadagdag rin ng panganib sa ibang bansa. At ako po siguro, kung ano man ibabati ko sa ating mga kritiko, palagay ko, hindi lang sasabihin nagkukulang ako sa aking trabaho. Kaya ako po nakikiusap muli. Tulungan niyo ako, iayos natin yung sistema, at sisiguraduhin ko naman po, iaayos rin po ang inyong estado ng ating pong pamahalaan. Hindi ko yung isasubo sa panganib at bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi po. Hindi ganoon ang ating patakaran. Gawin niyo ang tama, at tama naman po ang gagawin ng ating gobyerno para sa inyo. Okay. Sa likod po ng mga suliraning tulad nito, buo ang paninindigan nating ipagpatuloy ang pagbagtas sa tuwid na daan. Kailanman hindi tayo magpapasindak o magpapatiklop. Hindi po natin palalampasin ang kabuktutang dulot ng katiwalian. Malinaw po sa atin ang mga balakid sa ating pagunlad, kung kaya't naging malinaw din ang plano natin sa pag-usad. Sa liwanag ng tapat at mabubuting pamamahala, patitibayin natin ang mga pampublikong institusyon at itutuwid ang sistema. Ibinabalik natin ang malinaw na pag-unawa ng lipunan sa kung ano ang mali at tama. Ito po ang daan na magpapalayo sa atin sa kahirapan at magdadala sa atin sa kasaganahan. Napakagandang pagkakataon nga po siguro nitong ika-110 at 10 ninyong anibersaryo
upang patibayin ang ating paninindigan na isulong ang makabuluhang pagbabago sa Bureau of Customs. Isa nga po itong panibagong taon at pagkakataon upang humakbang pasulong sa inyong misyon ang maging isang customs administration na hindi lamang titingalain sa lahat ng dako ng Pilipinos, ngunit maging sa buong mundo. Kaya nga po nandito si Rupi Biason, si Danny Lim bilang mga alagad ng Tuwid na Daan. Binabati ko po ang bawat kawani ng Bureau of Customs at muli po ako nagpapasalamat kay Commissioner Rupi Biason sa kanyang pagtindig upang pangunahan ang paglalatag ng reforma sa inyong ahensya. Sa totoo lang po, marami na po kaming pinagdaanan, may kasamang Rupi. Marami ng panganib ang aming pinagsalihan. Hindi ho naging isang tanong at isang sagot ang naging usapan namin ni Rupi nang alokin ko siya bilang magtimon sa ating pong Bureau of Customs sa Tuwid na Daan. Sa katunayan, ang una niyang sagot sa akin ay isang tumataginting na bakit ako naisip mo? Ako naman po, naiintindihan ko ang kanyang reaksyon. Sa saklap po ng dinatnan nating sitwasyon sa BOC, batid po nating magiging masalimot ang maglatag dito ng reforma. Ngayon po, sinisiguro na nating walang mangyayaring palusot. Tatapusin na natin ang bukulan. Kilala ko po ang kakayahan at integridad ni Commissioner Rupi Biason at ni Deputy Commissioner Danny Lim. Kumpiyansa po ako maisasakatuparan nila ang mga reformang matagal nang dapat ipinatupad sa inyong ahensya. Sa inisyatiba po nating Run After the Smugglers, umabot po sa 59 na kaso ang naipasa sa Department of Justice. May katumbas po itong halaga na halos 60 bilyong piso. Sa pagtatanod naman po ng enforcement group ng BOC sa mga daungan, naharang at nasabat din natin sa 2011 ang iba't ibang iligal na kargamento mula sa endangered species at mga troso hanggang sa mapanganib na droga at mga motorsiklo. Na milyong-milyong piso din po ang katumbas. Maging ang importers po, nagkakaroon na ng mahalagang papel sa ating reforma. Sa ating voluntary disclosure program, ang mga mismo nag-aangkat po ay nagkakaroon ng pagkakataong maiwasto ang makamalian sa kanilang entry declaration. Dahilan upang maiwasan ang mga multa at litigasyon. Sakaling may salungat na datos na matuklasan sa madadaanang audit. At dahil dito, umabot po sa mahigit 4 milyon at 76,000 piso ang naitala natin sa ating post-entry audit collections nitong 2011 na mas mataas naman po ng 34% kumpara sa nakaraang taon. Bago po ako magtatapos, ulitin ko lang po. Pasensya na po kayo kung meron ako nasaktan ang damdamin, pero panahon na sigurong tawagin ng tama ang sitwasyon. Yung kanina nabanggit ni Rupi na mga nawalang container, hindi ko akalain na may pinsan pala si David Copperfield dito sa Pilipinas. Si David Copperfield po, kayang pawala yung Statue of Liberty. Nag-umpisa, elepante, di ba? Tayo, 2,000 container ang nawala sa SLEX siguro. Sabi pa nung iba, hindi lang 2,000 yan, 20,000 yan. Baka dapat na magpunta sa Las Vegas yung taong yun. Kailangan nila ng mga magic ko dun. Okay? Ulit-ulitin ko lang po. No? Yung bawat pag-list natin sa tuwid na landas, hindi ho libre yan. Meron hong napapahamak. Yung napapahamak, pinangakuan nating lahat paglilingkuran natin. Tapos itong sinusukli natin sa kanila. Okay? Yung iba ho, pagtapos itong araw to, palagay nila makakalusot sila. Sasabihin nila, 4 na taon, 4 na buwan na lang ako, tapos nun okay na naman sila. Mahala ho kayo. No? Pero ngayon pa lang ho, sinasabi ko sa inyo, alam ko naman po mabigat ang inatas natin kasamang Rupit, kasamang Danny. Tinutulungan po sila na ibang mga ahensya na ating gobyerno para mahanap ang tiwali at total naman po ipinagaganda na natin. Meron tayong roadmap sa Bureau of Corrections kung saan pararamin, pagagandahin ng mga pasilidad. Yung pong interesado magbakasyon doon, ginagarantiya ko sa inyo. No? Marami po kayong lugar na paglalagyan doon. No? Subukan po nyo ako, magkaalaman tayo kung sino ho ang mas desidido matupad ang kanilang ambisyon. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang Pangulo ng Pilipinas!
At bilang tugon sa ating pagtungo sa daang matwid at ang ating pagmamahal sa ating Pangulo, alam naman natin sa Pebrero 8, siya ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. Kaya palagay ko, tayo lahat ay magsama-sama ngayon, umawit ng Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maraming salamat, Pangulo ng Pilipinas, President Benigno Aquino III. Okay.